Yung ating title ay Prakarsya. O ano po ba yung Prakarsya natin? Okay, para po mas maintindihan ninyo, ay wag ko na lang po sabihin para hindi niyo naintindihan. Okay. So makikita po ninyo yung kwento dun sa picture na nandiyan po sa ating screen, no? Makikita po ninyo na may isang lalaki na nakasakay sa basket at siya po ay hindi po siya hinihila pataas. Siya po ay ibinababa. Okay? So siguro po yung sa iba sa inyo ay alam niyo na po yung kwentong ito. Ito po ay kwento po ni Apostle Paul. Okay? Siya po ay hindi pa po gano'n katagal yung kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung mga panahon po na 'to. So ito po ay mga panahon na kung saan nag-uumpisa pa lang po siya 'no, sa kanyang malawak at malaking ministeryo sa Panginoon. Okay, yung ating pong Bible reference ay mababasa po natin. Dalawa po ang pagkukunan natin kasi halos same din naman po sila. Mababasa po natin sa Acts chapter 9 verses 23 to 25 at binanggit din po niya ito sa 2 Corinthians chapter 11 verses 32 to 33. So ito po muna, sabi po sa Gawa chapter 9, 23 to 25. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. So yan pong Saulo na yan ay si Paul. So, hindi pa po pinapalitan yung kanyang pangalan. Verse 24. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lungsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila. O bakit planong patayin si Saulo? Kasi nga po, nung mga panahon po na to ay matindi ang persecution sa mga Christian. Hindi lang po ngayon, mga kapatid, yung mga nababalitaan ninyo ng mga Christians na ina-assassinate, yung mga Christian na pinapatay, no, pinahihirapan. Actually po, yung sa atin ngayon ay medyo kaunti na. Unlike nung panahon po nila, nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit at nung nangaral na po yung kanyang mga alagad, naku, mas tumindi po ang persecution. At una po, si Pablo, bago po siya maging Pablo, siya po muna ay Saulo. Siya muna ay isa dun sa mga lumalaban sa mga Kristiyano. And later on, nakakilala siya sa Panginoon, na-convert siya, at siya na rin naman ngayon yung pinapatay. No? Siya naman yung pinagbabantaan. So, yan po yung kwento niya. So, si Pablo po, kung gaano siya naging ka-dedicated na hulihin at patigilin ang mga Kristiyano, nung siya po ay na-convert, yung siya ay na-born again, ganun din po siya ka-dedicated na ipamalita ang mabuting balita at ibahagi ang gospel sa maraming tao. At dahil po doon, dating siya yung nagpapapatay ng mga Kristiyano, ngayon, dahil naging Kristiyano na siya naman po yung pinagbabantaan. So, ito po, verse 25. Kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. So, sa madaling sabi po, yung event na to, nung siya ay hinahunting ng maraming Hudyo, no, ay nakatakas po si Apostol Pablo. At dahil po sa kanyang pagtakas, no, isa po sa mga marami niyang naisulat ay ito pong aklat ng mga taga-Korinto. At binanggit niya po ito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 32 to 33. Ito kinekwento na lang po ni Pablo. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakipin ako. So yung pala po yung additional detail, no? Additional information tungkol doon sa gabing yon. May mga bantay na po talaga pala doon sa pintuan ng lungsod. So imagine po niyo, mga wall po ito at may nagbabantay na doon. Kaya paano po siya nakatakas? Inilagay siya sa basket at ibinaba. Verse 33. Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing o basket nga po at binaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. At mga kapatid, itong pagtakas
ni Apostol Pablo mula dito po sa banta ng kamatayan, mga kapatid, maraming magagandang bagay ang nangyari. Imagine ninyo, what if Paul was assassinated, no? What if Paul was captured nung gabing ito? What if? Naniniwala po ako na malaki po ang kawalan, no, sa Christian history natin, at baka po possible, baka isa ang Pilipinas sa hindi po naging Kristiyanong bansa, okay? Napakalaki po at napaka-significant na naging role ni Paul para sa ating pong sa ating pong Christian life at pananampalataya sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay imagine niyo 'tong mga taong 'to, there were simple persons, there were simple men and women, no, malamang may babae diyan, and they were not even named, no, hindi sila pinangalanan, mga tagasunod lang ni Paul. Pero mga kapatid, yung ginawa nila nung gabing ito ay hindi lang pakinabang ni Pablo, no? Kundi pakinabang ng mga taong na ministeryuhan, yung mga taong napangaralan ni Apostol Pablo. So ang focus po natin ngayon ay sila. Amen? At ngayon po ang pag-uusapan natin, sabi ko nga po, is paano po ba natin sa iba pang paraan, at naniniwala ako napakagandang paraan para maparangalan natin ang Panginoon. Yes, tayo po ay nagsisimba, pumupunta sa church. Yes, tayo po ay uma-attend ng online prayer meeting. Yung iba nga sa inyo talagang wala ng absent. Uma-attend ng iba pang mga fellowship, no? Talagang sobra, inaagahan pa. Kasama pa yung offering natin. At salamat sa Panginoon, no? At alam ko po ay ikinatutuwa yun ng Panginoon kapag faithfully nating ginagawa. Pero isang bagay pong pag-uusapan natin ngayon na naniniwala po ako na tayo po ay um, inaasahan ng Panginoon na gawin din natin ito. Amen? Kung paano po itong mga lalaking ito ay naging pagpapala sa buhay ng isang Pablo, no? Tayo rin po ay magiging pagpapala sa maraming tao. Amen? So ngayon po, ay ang pagpo-focusan natin mga kapatid ay itong object na to, kung makikita po ninyo, hawak-hawak nila yung rope. At yung buhay ni Pablo o ni Saulo nung panahon na to ay nakasalalay sa paghawak nila sa rope na to. So yun lang pag-uusapan natin mga kapatid, no? At leading someone to Christ is a glorious activity. Naalala ko po noon, nag-uusap kami ni Joy, um, meron po kaming kaklase sa Bible School na isa po sa mga pastors natin sa Pilipinas, Mountain High Faith Church, si Pastor Jerry. At nung mga nag-uumpisa po siya dun sa kanyang pioneering church, ang isa sa mga sinasabi nila sa amin ni Joy ay ang evangelism ay kagalakan ng isang iglesia. Kapag ang isang daw pong church ay hindi na nag-e-evangelize, no? Kapag ang isang church ay parang naging procrastinated na parang okay na sila lang ang magkakasama, hindi na sila nag-share ng gospel, hindi na sila nag-invite ng mga bagong attendees, hindi nila ipinamalita, no, yung salita ng Panginoon, at nag-enjoy sila, diretso yung gawain. Sabi nga ni Pastor Jerry, hindi nananatili yung kagalakan. Dahil ang nagpapasaya sa isang iglesia ay yung merong tayong mga bagong naaakay at nailalapit sa Panginoon. And we agreed, no? Joy, nag-agree ka nun, di ba? Di ba, Joy? May sarili pang ang term si Joy dun eh. Di ko lang ma-recall kasi nagbigay si Joy mismo ng sarili niyang statement about evangelism. Evangelism is the joy of a church, di ba? Di ko nalimutan ko. Pero nag-agree kami doon kasi nung time na yun, sobrang ang daming ginagawa ng Panginoon dun sa ministry po ng aming kaklase sa Bible School, si Pastor Jerry. At ngayon po ay isa na sa mga talagang lumalagong gawain kasi hindi na po bumilang ng dekada, no? Hindi po bumilang ng 5 taon bago siya magkaroon ng mga daughter churches. Nagkaroon po agad ng mga daughter churches at talagang nakapag-open ng maraming gawain. Dahil nagagalak sila kapag may mga tao silang nailalapit sa
Panginoon. And even yung 'pag nagkukuwento sila 'no, na may gawain na tayo dun, may Bible study na tayo dun sa ganitong ano, napansin po ninyo, dito po sa Korea 'no, ay meron din po kaming mga activities na ginagawa at meron pong bagong pina-pioneer na church. Malayo siya mula po dito sa church po ng sabihin natin, ito ba yung mother church o basta isa sa mga churches po dito sa Korea kung saan dito po ako nagchu-church 'no, yung pong pina-pioneer ay malayo. Kung babiyahihin po pa-commute ng mga members ay baka umabot po ng 3 to 4 hours. At kung may sariling sasakyan naman po ay 1.5 hours 'no. So, malayo po yun kasi expressway pa po yun. So, um, 'pag po nagse-send kami ng picture, 'pag nagse-send po ng picture sila Pastor Tom, isine-share po nila dun sa mga iba pang churches na, "Uy, may gawain na tayo rito." Mga kapatid, walang nagsasabing, "Oh, ano na naman 'yan?" Walang gano'n. Lahat, "Hallelujah, praise the Lord." Kasi meron na naman 'no, merong gawain na mabubuksan. At mga kapatid, if you are enjoying your Christian life at masasabi mo, "'Di, okey na ako dito." Pero wala ka talagang nali-lead sa Panginoon, wala kang nadadala sa Panginoon, wala kang nashe-share-an, wala kang taong, nagiging kasangkapan ka para mabago ang buhay nila at mapalapit sa Panginoon. Naku, mga kapatid, hindi pa 'yan ang totoong masayang-masayang Christian life. And right now, mga kapatid, gusto kong alam ko yung marami sa atin ginagawa na natin ito that we lead people to Christ, meron tayong mga taong shine-share-an. So para sa atin ay, ito ay magpapa-energize ulit sa atin para kung ano man po yung ginagawa natin ipagpatuloy natin. Pero para dun naman sa iba na parang, dapat ba namin 'tong gawin? Dapat din ba namin 'tong i-apply? Yes po 'no. Maganda at magpapasaya, magpapaapoy ng ating Christian life. Kung nung isang last session po natin pinag-usapan natin yung just one 'no, yung isang answered prayer ay talagang nag-open ng napakalaking space 'no, ng pananampalataya ni Ana na pinag-usapan natin. Naku, alam niyo kapag meron kayong kahit isang tao pa lang muna na nailapit mo sa Panginoon, naku feeling mo parang, gusto ko ng puwede na akong pumunta ng langit sa sobrang satisfaction na mararamdaman natin, okey? But doing it includes challenges. So imaginin po ninyo, yung picture natin 'no na nandiyan, yung mukha nila, tignan niyo mukha rin naman silang nahihirapan kasi mahirap din po 'yan. Mahirap magbuhat ng ibang tao. Carrying a rope with a man at the end of it is too heavy to hold. It can sometimes be painful. Mahirap po 'yan, Ang magkaroon ka ng pasanin sa ibang tao ay hindi po madaling trabaho. 'Di ba yung iba nga sasabihin nila, "Ang dami ko ng problema, dadagdag pa 'to." 'Di ba? Yung tipong meron na akong sarili kong problema, pero bakit kailangan ko pang makiproblema sa problema ng iba? Yes, it's too painful 'no? At pero kagaya po sa ginawa nila, but when a person reaches a glorious destination because of you, that is rewarding. Imaginin po ninyo nung si Pablo ay nakababa na 'no, at siya po ay nakatakas na at talagang napalayo na, siguro nga hindi na nila nagawang mag-goodbye sa isa't isa. Imagine niyo lang yung drama po nung panahon na 'to. Yung kaba habang binababa nila yun, sana sana hindi 'to tayo makita, sana walang makapansin sa'tin. Ta's nung totally naibaba na si Pablo at si Pablo ay nakalayo-layo na, imagine niyo lang, hindi ko po alam yung kuwento 'no, walang nabanggit. Pero imagine niyo what if yun na rin yung huling araw na magkikita sila, na parang ito na yun, hindi na tayo nakapag-goodbye kasi kailangan na niyang makatakas agad. It was maybe sentimental 'no, and painful, pero imagine niyo hindi siya namatay. Ay, buti nakatakas siya. Oh my God, buti na lang. Makakarating na siya dun makakarating na siya sa Corinto, sa Filipos, sa Efeso, buti na lang. Maririnig din nila yung pananampalataya na natanggap natin. How glorious yung pakiramdam. So, it is painful, it is challenging, pero napaka-rewarding mga kapatid. Kapag merong isang tao na nabago ang kanyang destinasyon, dating mapupunta siya sa impyerno pero naging tagalangit siya
at ang ginamit ng Panginoon ay tayo. Amen? So, we will be talking about holding a rope. At ang ibig sabihin po ng holding a rope ay pag-lead natin ng tao sa Panginoon. So, we will be talking hindi po about ng mga prayers natin, no, nung inyong atin yung mga iniiyak. Ngayon ang iiyak naman natin, Lord, gusto kitang mapaglingkuran. Na-pray niyo na ba sa Panginoon, Lord, gusto kitang mapangiti ngayong umaga o ngayong araw na 'to. Have you ever prayed, such prayer na, Lord, parang I'm so grateful lang ngayon. Gusto ko talaga mapasaya kita. At isa sa mga makapagpapangiti sa Panginoon ay whenever meron tayong tao na nailalapit natin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko sinasabi o hindi natin nililimitahan yung ating pag-uusapan sa isang tao na hindi pa believer. Kahit ang isang believer, puwede siyang manlamig, humina, or puwede siyang lumayo sa Panginoon, pero puwede pa rin tayo maging kasangkapan ng Panginoon para sila ay maibalik sa ating Panginoon. So, ang pag-uusapan natin is how to carry someone as commissioned by Jesus Christ. 'Pag sinabi nating commission, ang laging maaalala natin ay yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew, 'no, sa Matthew chapter 28 na, "Go ye and preach the gospel." 'No? So mga kapatid, sinasabi dito ng kino-commission tayo ng Panginoon to evangelize. Okay, ipamalita natin at i-share natin ang salita ng Panginoon, pero hindi po kumpleto yung commission ng Panginoon kung evangelism lang. Sabi pa dun ng Panginoon, "Make disciples." So ang pag-aalaga po natin ng mga tao ay hindi lang yung pinakilala natin si Christ, 'no? Part po ito to make them disciples. Ibig sabihin, hindi lang natin ipapakilala ang Panginoon sa kanila, kung hindi, andun din tayo sa point na paano rin kaya siya mag-share sa iba? Paano rin siya magiging servant ng ating Panginoon? Nagigets po ninyo? Yung para kang may COVID na ang purpose mo sa buhay ay dumami rin ang may COVID kasi nag-iisa ka lang. Ba't ako lang ang may COVID? Gusto ko marami kami kaya hahawahan mo sila. Anong gagawin mo? Pupunta ka sa public, mag-uubo ka daw. Tapos, ay hindi pa sila tinatamaan ng COVID, iinuman ko yung iniinuman nila. Ay alam mo yun, yung gustong-gusto mo maging kagaya mo rin sila. Mga kapatid, dapat ganun yung thinking natin. Kapag sinabi nating gusto nating gawin or gusto nating tuparin yung Great Commission ng ating Panginoon. Hindi lang tayo magpapa-showcase na, "Uy, Christian kami, pumunta kami sa church o naka-dress kami kasi Christian kami or kumakanta ako ng Christian songs kasi Christian kami," no? We will not just show off our relationship with Jesus Christ, no? But we will share and we will make them feel and we will make them experience yung relationship natin sa Panginoon. Okay? So, hindi lang po tayo pag-share tungkol sa Panginoon, kundi let's make disciple. Ibig sabihin, talagang hayaan natin na magamit tayo ng Panginoon para mabago ang kanilang buhay. Okay, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay how to carry someone as commissioned by Jesus Christ. Nakita nyo doon sa title natin, no, na weird na title. Kung tutuusin, hindi 'to bago kasi madalas na i-share ko na po ito. Yang prakarsya, no? Yang prakarsya po ay tatlong salita po yan na pinagsama-sama ko. Yung pra is number one, pray. Amen? Alam nyo, kapag meron tayong mga tao, o sige, ang ipagpe-pray natin una ngayon ay what if wala ka pang drive, hindi mo pa nakikita yung necessity na maging blessing ka sa iba. Hindi mo pa nakikita yung necessity na, kailangan ko palang mag-akay ng tao palapit sa Panginoon. Then, yan yung una nating ipagpe-pray. Baka nabulag ka na ng sarili mong kwento. Nabulag ka na ng sarili mong pangangailangan and you forget na, ay, may iba pa palang tao na kailangan din nila ang Panginoon. It's not all about me. Okay? So ngayon, ang pinag-uusapan natin mga kapatid is about them naman. Okay? For many times, we talk about ourselves, but this time, we talk about them. No? So mga kapatid, kung wala ka pang desire, then pray. Kung wala ka halimbawa, kagaya ko, matagal na tayong Christians, no? Matagal na tayong nasa ministry. Tapos na-realize mo ngayon habang po nakaupo kayo, di ko alam kung ano pong pwesto ninyo, nakahiga po,
Yung iba na baka yung iba kumakain or iba, sinasabay niyo po sa paglalabas siguro yung pakikinig o paghuhugas ng pinggan or kung ano pa yung ginagawa. So, ano man yung ginagawa, i-assess po natin yung sarili natin. Wait, nagagawa ko ba 'to? Ito bang part ng Christian life na 'to ay nag-active ba sa akin? O naka-focus lang tayo, "'Di, musician ako, instrumentalist ako, yun yung gagawin ko para sa Panginoon." That's not wrong. Pero again, mga kapatid, we are commissioned by Jesus Christ. Ano yung ikinommission sa atin ng Panginoon? To evangelize and to make disciples. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng mini-me. Alam niyo, mini-me. Mini Nika, mini Maiko, mini mini JP, mini Crystal, yung whatever you went through, 'no, what or how farther man yung naabot mo sa iyong pagkakilala sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon may nadadala ka na makarating din dun. If ever man na nakarating ka sa pinakamagandang, park 'no, or pinakamagandang mall sa Pilipinas, 'di ba ang saya na may madadala ka na, "Uy, ang ganda dun, halika dadalhin kita." Amen? So ngayon, pray for ourselves. Baka nga po hindi pa natin 'to nakikita or baka naging sanay na lang tayo na ito na yung ginagawa ko and bahala na silang lumapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, especially sa mga ministers na kagaya ko, 'no, na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Naniniwala ako na na marami pa ang mga taong puwede talaga nating maabot, 'no? Hindi lang sa loob ng ating mga tahanan, puwedeng nasa workplace niyo, puwedeng nasa school ninyo, puwedeng nasa, sa trabaho, 'no? Hindi lang 'yun nasa church natin. So mga kapatid, napakahalaga ng prayer. So minsan iniisip natin na paano ba ako magsisimula? Paano ko ba siya kakausapin? Yun yung ano, yun yung parang kaya hindi tayo makapagsimula. Mga kapatid, wag kayong masyadong mapagod sa pag-iisip kung paano niyo gagawin. Lahat pag-umpisahan natin sa panalangin. Sabi nga po sa mga Gawa, chapter 6, 3-4, itong talatang 'to, pagbabalik-balikan natin 'tong talata na 'to, Sabi rito mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng background bago natin tuloy ang basahin. So itong aklat ng mga gawa, ito po'y gawa ng mga apostol, 'no? Kasi si Jesus Christ ay umakyat na sa langit. So ito na yung talagang nag-start na yung mga alagad na sila na yung magpalaganap nung sinimulan ni Jesus Christ. Ngayon, dahil dumadami yung mga Kristiyano, ito yung nangyari mga kapatid, sa sobrang lumaganap yung pananampalataya kay Jesus Christ, naku, yung iba binenta na nila yung mga bahay nila, yung mga ari-arian nila. Kasi binenta na nila kasi gusto na nilang magsama-sama lang sila. So imagine ninyo, halimbawa yung church natin sa Ansong o yung church natin sa Lukong, 'no, sa Mountain High Faith Church, sa sobrang dami ng taong tumanggap sa Panginoon, gusto na nilang tumira sa church, gano'n. Tapos ang ginawa nila, kung gusto ko na ditong tumira, aanhin ko pa yung bahay namin, binenta nila. Tapos ang ginawa nila nung binenta nila yung kanilang mga bahay, ibinigay nila dun sa mga pastor yung pinagbentahan. Tapos, "O pastor, ito na po yung pinagbentahan, kayo na pong bahala diyan, basta dito na po ako titira." So gano'n yung nangyari guys nung early church. So ngayon, dumami rin yung responsibilidad ng mga apostol. So, tingnan niyo, yung iba, naubos yung panahon nila sa pagpapakain kasi nagsasama-sama na sila, wala na silang bahay, nauuwian. So ngayon, naisip ng ibang mga alagad, especially yung mga seniors, yung mga original, sabi nila, "Hala, naubos na yung oras natin na nagluluto, tapos mamaya pagkatapos ng breakfast, mamaya tanghalian na naman. Wala na tayong time para mag-evangelize." So kailangan nilang gawan ng paraan, okay? So mga kapatid, tignan niyo, tayo bilang mga alagad ng Panginoon, hindi tayo dapat nagiging busy sa loob lang nung gawain. Talagang ine-expect tayo ng Panginoon na lumalabas tayo. Ito yung isa sa mga conversations nila ng mga apostol. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu.
Sila ang pamamahalain natin sa mga materyal na tulong, okey? Kasi yung pong mga materyal, yung kagaya po na yang pananalapi, yung pagme-maintain ng kanilang ano, ng kanilang bulwagan, kung saan sila nagtitipon, hindi na dapat inaasikaso nga naman yun nung mga apostol. Kasi tingnan niyo, ang ilalaan naman namin ang aming oras saan? Sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo, nakita nung mga alagad na, wait, hindi rin tayo magtatagal kung tayo ay ganito na lang, na tayo ay nagsasama-sama na lang na kumakain. Okay, mga mananampalataya na nga kayo, naibenta niyo na nga yung ari-ari niyo, magkakasama na tayo, pero hindi puwede. Dapat ituloy pa natin 'to kasi dapat hanggang doon sa dulo ng mundo makakilala, kung sila po ay magsasama-sama na lang, wala nang madadagdag sa kanila, 'di po ba? So tingnan niyo po, kailangan ilaan nila ang kanilang oras. Saan? Ano yung una nilang gagawin? Pananalangin. Amen? So, kung sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon at naiintindihan mo na kailangan mo ding i-share ang salita ng Panginoon, okay. Kung hindi mo alam ang dapat mong unang gawin, ito ang dapat mong unang gawin. Manalangin ka. Bakit? Yung panalangin, nakita ko nga po, katandem talaga siya ng pangangaral. Amen? So mga kapatid, ulitin ko, ano yung prayer mo natin ngayon? So pag-pray mo, kung ikaw wala ka pang desire, no, na lakaran yung commission ng Panginoon, ay dapat ipag-pray mo na sa sarili mo na huwag kang mabulag, na hindi mo makita yung pangangailangan na ang mga tao ay kailangan ilapit sa Panginoon. Ipag-pray natin yun. Pangalawa, kung alam mo naman yun, na alam mong dapat ginagawa, kaya parang hindi mo na ma-experience yung enjoyment bilang isang Kristiyano kasi wala ka nang nailalapit sa Panginoon ng mga tao, ng mga bago. So ngayon ipag-pray natin, Lord, muli mong ilagay sa puso ko at mahakbangan ko 'to, okay? At yun ang una nating ipagpe-pray. Ngayon, may una akong assignment sa inyo, guys. If ever you have persons, no, or mahal mo sa buhay, mas maganda na talaga, mahal mo sa buhay, kapamilya mo, na hindi pa talaga siya, wala pa siyang pananampalataya ng kagaya sa'tin, naku, i i-include mo siya ngayon na ipag-pray. Ipag-pray mo siya. Ang puwede mo ipag-pray, "Lord, pinagpe-pray ko sa'yo si nanay." Sample, "Lord, pinagpe-pray ko sa'yo si nanay. Panginoon, gusto ko rin makakilala siya sa'yo. Gusto ko kasama ko siya sa simbahan. Kaso lang, ah, disappointed po siya sa mga born again kasi meron siyang nakagalit." So ipag-pray mo kung ano man 'yon. "Lord, tulungan tulungan mo ko na siya ay mabago. Panginoon, tulungan niyo po ako na mabago yung isip niya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko." Then pray. Amen? Dahil 'yun nga po yung use ng prayer, Kaya tayo nagpe-pray dahil gusto natin na yung hindi natin magawa, gawin ng ating Panginoon. Kuya Reel, yung naiisip kong tao, naku, talagang ano na yung sagrado, kandado, na tatlong kandado pa, nakakadena pa. Alam yun, di ba may mga term na gano'n? Naku mga kapatid, tandaan natin, kahit ang matigas na puso ay kayang baguhin ng Panginoon. Ulitin ko, ang gagawin natin, di naman natin babaguhin ng tao. Amen? Ang Lord ang bumabago ng tao. Ang kailangan lang natin ay humakbang. Okay, napakaganda nitong mga talatang ito. O nilunok pati susi. Totoo 'yun, kandado na talaga 'yun. Tingnan niyo, kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu." Binibigay 'yun ng Lord. So, anong gagawin natin? Hindi tayo ang magbibigay at hindi tayo ang magke-create ng bagong puso. Ang gagawin lang natin, bibigyan lang natin ng Panginoon ng opportunity through our prayer. "Lord, pahihintulutan kita, bigyan natin ng consent ang ating Panginoon." Amen? Para makapagbago siya ng puso ng tao. At ang matitigas yung puso ay magiging pusong masunurin. Kaya ng Panginoon? Kaya! 'Di ba? Anong pa pong sabi dun sa isa nating talata, sa Kawikaan chapter 21 verse 1? "Ang puso ng hari ay nasaan? Nasa kamay ng Panginoon, na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig." Tingnan niyo, 'di ba sabi nga nila, ang utos ng hari hindi dapat mabali.
tayo kapag tayo ay inutusan ng hari o ng presidente, wala kang choice kundi sumunod. Kasi hari na yun, presidente na yun. Kaso lang, kung sa lupa ang pinakamataas na tao ay hari o presidente, eh, ang Panginoon ang may hawak ng puso nila. What I mean dito sa talatang ito, mga kapatid, puwedeng ang isang tao ay naghahari-harian talaga sa buhay niya, at ang paghahari niya "Ay, hindi ko kailangan ng Panginoon, hindi ako diyan sasama, hindi ako sisimba sa inyo." Yun, naghahari-harian siya. Pero tandaan natin, ang Lord ay may hawak ng puso nila. Amen? So kung meron kayong mga tao na parang hirap na kayo kasi parang hindi na 'to magbabago, mga kapatid, prayer is the tool. Amen? Hindi natin sila kailangang baguhin, ang kailangan lang natin ilapit sila sa Panginoon. Sa yung ating okay? Sa ating giverish word. Sakto talaga yung giverish word ni Ate Nika na ginawa natin tonight. Okay, ano yung second word natin? Care. Okay. So 'pag nagpe-pray ka, mga kapatid, hindi mo kailangang invite mo na sa church, or sabihin mo sa kanya na ikaw na gumagawa ng katampalasanan, maiimpyerno ka. Mga kapatid, kung gano'n agad yung sasabihin natin do'n sa mga tao 'no, eh, baka hindi pa sila reading makarinig ng mga gano'n. Eh, 'di, mga kapatid, ganito yung una nating gawin, mag-care ka sa kanya. Okay, 'wag mo muna siyang ituwid. 'Wag, kung hindi pa 'yun ng tamang panahon na parang itutuwid mo siya ano. Kasi may mga taong ganito, eh, yung parang na mararamdaman lang natin sila kapag may mali tayong nagawa. Meron kayong mga gano'ng kilalang tao? So, 'di ba nakakainis yun? So, 'wag din kayong maging gano'n, ha? Na parang everytime na may nandun yung presence mo, para kang pulis sa buhay nila na parang, "Ayun na naman, may nakikita na namang tumali sa akin." Na parang kapag nakikita ka nila, laging ang nakikita mo may masamang espiritu ka, kaya ganyan na nangyayari sa buhay mo. Naku, may mga gano'ng tao. So, mga kapatid, naniniwala ako puwede naman makapaglapit sa Panginoon kung gano'n yung style mo, pero mas effective 'to. Ipakita mo muna yung care, okey? Kung hindi, 'wag tayo agad maging pulis, maging DSWD muna tayo, okey? Maging social worker or caregiver tayo, mga kapatid. Naniniwala ako kasi ito yung style ng Panginoon. Amen. Si Jesus Christ yan naging kaibigan ng mga makasalanan, eh, 'di ba? Eh, yung pinsan niya si John the Baptist, iba ang ministry nun sa kanya ay yung mga lahi ng mga ulupong, 'di ba? Mga gumagawa ng makatampalasanan, mga gano'n. So, may iba't ibang anointing. Eh, baka mga kapatid hindi mo anointing yun 'no, na mag-correct ka lagi o magpulis ka sa buhay ng iba. Naku, lalo na kapag ikaw din yung nagkakamali. Naku, ay sasabihin nila sa'yo, "Eh, ikaw nga, eh." 'Di ba? So, may mas effective akong i-she-share sa inyo, care. Iparamdam mo yung presence mo, pero hindi para hanapin yung mali sa kanila, kundi para maging katuwang kanila, okey? Iparamdam natin na parang inaalagaan natin sila, okey? Iparamdam natin na kaya ka nandun ay hindi para ipamukha sa kanya na mali siya at tama ka, no. Iparamdam natin at maging totoo sa puso natin na ang mga tao sa paligid natin ay kailangan nating alagaan. Bakit? Isa 'to sa napakagandang itinuro at ibinilin ni Jesus Christ 'no, lalo na kay Apostol Pedro. So mababasa natin 'yan 'no, sabi sa, John 21:16. Muling sinabi ni Jesus, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako?" O sino nagmamahal dito sa Panginoon? 'Di ba, tayo nga sabi natin. Sumagot si Pedro, "Opo." Okey, kung mahal natin ang Panginoon, ito yung sinabi niya, "Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." So kung mahal natin ang Panginoon, edi alagaan po natin yung mga mahal niya. Okey, puwedeng galit ka sa kaklase mo, galit ka sa kaibigan mo, galit ka sa nanay mo kasi, ah, kasi hindi ka ipinagluto, o galit ka sa kung sino man, malalim na ang galit mo sa iba, okey? So tandaan natin na, eh, mahal sila ng Panginoon. So maybe concern din ng Panginoon, maybe
yung gagawin mong pag-aalaga sa kanila ay makakapagpasaya sa Panginoon. Alam niyo ba yung word na alagaan mo, mga kapatid, na binanggit dun ng Panginoon? Sa Greek po ay poimaino, means to tend as a shepherd. Mga kapatid, yung poimano, no, kaya meron po ngayong Bible na poimen. Kasi dun po galing yung salitang pastor. So, mga kapatid, ito yung sabi niya kay Peter, oh. Sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? Oo, Panginoon, mahal po kita. Okay, magpastor ka dun sa mga mahal ko. Hala! So, mga kapatid, ang pagpapastor ay hindi po title. Naniniwala ako. Ngayon po kasi ay naging title na siya, lalo ng mga leader, no, sa pag nasa church. Dahil naman sa mga organization. Pero ang Panginoon, nagbanggit siya ng isang task. Hindi mo kailangan ng title. Ang kailangan mo lang, mahal mo ba ang Panginoon? Pero hindi po natin kailangan na magkaroon ng title o gumraduate sa Bible school para tayo ay magpastor. Alam niyo, marami akong ma-identify na hindi title nila ay pastor, pero ginagawa po nila yung pastoring. Oo talaga, Kuya Rel, oo. Kasi kapag nag-aalaga ka, amen, ng isang ng hindi lang na isa, ng higit pa, no, inaalagaan mo sila the way Jesus take care of them, it is pastoring. Amen? Sabi pa dun, mga kapatid, balikan natin yung Acts chapter 6:3-4. Natatandaan niyo ba yung ano, yung sinabi ko yung sa ano ba yung status or yung dynamics ng mga first church? 'Di ba sabi niya dun, no? Pumili kayo, 'di ba, ng mga kasamahan, pito daw, no? Pitong mga kasamahan nila. Ano sabi dito? Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. Guys, ibig sabihin talaga niyang pagpapakain, pakakainin sila. Okay, so ibig sabihin, mga kapatid, even even dun sa ano, sa even yung pagbibigay or pag-attend ng mga material na pangangailangan, mga kapatid, part 'yan ng pagke-care. Okey? So ulitin ko, kung hindi pa sila ready na mag-Bible study tayo sa bahay niyo. Kung hindi pa sila ready dun, mga kapatid, 'wag mong antayin na mag-invite sila ng Bible study o mag-invite sila na mag-sharing kayo o mag-invite sila na pupunta sila sa church. No, all you have to do is to be present. All you have to do is to let them know that you care for them. Naalala ko yung nanay ko. 'Pag pinag-uusapan namin dito ngayon yung aking sinanay, si Pastora Linda, itsitsismis ko na sila sa inyo, nasa langit naman na siya. Kahit naman sabihin ko 'to, 'di na siya maiimpyerno dahil kapintasan 'to sasabihin ko. Ang nanay ko talaga, ang tawag ko dun si Reyna ng Katipiran. 'Pag kasi Ilocana po nanay ko. 'Pag yun may mga nagtitinda, parang hindi siya masayang bibili siya dun sa ano, dun sa fixed price. Laging ang gusto nun, "Bawasan mo naman 'to." Halimbawa, magkano 'to isang kilo, 50, 45 na lang. Laging ganun yung nanay ko. Ang tagal kong panahon na lagi kong sinasamahan ng nanay ko kasi bunso ako, eh. Tiga bitbit ako ng kanyang mga pinamili. Lagi na talaga sasabihin, "Eh, bawasan mo naman 'to." Alam mo, naalala ko nun, nasabihan ko yung nanay ko. Kasi may uso po sa Lokong, yung sa mga nakaka-relate diyan sa amin, marami po kasi mga mangingisda sa amin sa Lokong, ta's ang nagtitinda yung mga asawa nila. So, ilalako nila yon. Halimbawa, "Oh, tilapia," gano'n, gano'n, sisigaw yon. Lagi may tatawag po sa'min, mataas po kasi yung bahay namin, may "Pastora, ano, ba ano, bagwis, ano po, tilapia po," o kung ano man yung nahuhuli, 'no. Sasabihin ni nanay agad yun, "Magkano yan?" Gano'n. Sasabihin nila, 45 po." Alam mo, nanay ko hindi nababago yung kanyang dialogue. Sabi niya, 42 na lang, laging gano'n, mga kapatid. Alam niyo, 'di na ako nakatiis na medyo may edad na ako. Sabi ko kay "Nay, hindi mo ikayayaman yung ₱3." Sabi kong gano'n. Sabi ko, "Lagi ka na lang tawad ng tawad." At ta's alam mo, nasabi ko pa sa kanya, "'Pag yan inaya mo sa church, hindi yan sasama kasi lagi kang tumatawad." Ano, yung parang laging gusto mo makaisa ka sa kapwa mo. Yun po si nanay ko, si Pastor. Hindi, pero mabait po yun, napakabait po nung aking nanay. Yun nga lang talagang nawili na magtipid, 'no?
So mga kapatid ha, ang mga tao, lagi natin tatandaan, minsan 'di ba minsan we are looking forward na itong mga taong 'to dapat ito mga tutulong sa'kin. Naku, 'wag mo muna silang tingnan na sila'y tutulong sa'yo. Kung ikaw ay Kristiyano at nasa iyo ang Panginoon at alam mo ang salita ng Panginoon, ikaw ay tumulong sa kanila. Maniwala ka, balang araw, yung mga pakikitaan mo ng true care, 'no, at makikita talaga nila sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Naku, di mo na kailangang utusan 'yan. Ibibili ka niya ng iPhone 'pag 'yan yumaman na. Bibili ka niya ng ano, ng iPhone 17 Pro Max, oh, di ano, fresh sa kanya kasi kanina pinag-uusapan namin ni Pastor Faith 'no, magbibigay sa'yo ng ano, trip to Hong Kong, yung mga gano'n, 'no? Wag mo muna sila i-calculate na ito pagkakakitaan ko 'to kaya ko 'to she-share-an. Naku, wag mo muna isipin 'yun. Kasi baka mabugok yung ano, yung itlog kapag binibilang na, hindi pa nililimliman. Magge-gets yung gusto ko, mga sinaunang kasabihan. Though, kapatid, be genuine. Alam mo si Jesus Christ, sabi nga 'di ba sa Romans chapter 5, namatay siya sa mga taong makasalanan. Namatay at nagbigay ang Panginoon ng sacrifice dun sa mga taong hindi naman talaga deserving, yung sa mga taong hindi makakapagbalik ng pagmamahal sa kanila at pero ginawa yun ng Panginoon. So tayo ganun din, maging genuine tayo sa pagtulong natin sa mga tao. Pero paano kung hindi sila tumanggap sa Panginoon, hindi pa rin sila sumunod sa Panginoon? Hindi naman mahalaga kung sumunod sila, ang mahalaga sumunod tayo. Amen? So care, pakita lang natin sa Panginoon yung care natin. Sabi pa nga mga kapatid sa mga Gawa, chapter 15, verse 36. Ano pa yung puwede mong gawin mga kapatid, para maiparamdam mo yung care mo sa mga tao? Ayun, sabi diyan, dinadalaw upang alamin ang kalagayan nila. O tingnan mo, isang caring na magagawa po natin sa ating pong mga kapwa o meron kang target person na ilalapit mo sa Panginoon. O sabi po diyan sa mga Gawa 15:36, makalipas ang ilang araw sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan, tignan mo, na pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para ano, ano pong purpose? Para malaman natin ang kalagayan nila. Mga kapatid, ang dali na nga ngayon makaalam ng kalagayan nila, 'di ba? Makikita mo sa My Day, makikita mo sa notes, makikita mo naka-post sa timeline, 'di ba? Pero hindi naman kasi lahat ng tao magpo-post. So mga kapatid, anong puwede mong gawin? Punta mo sa bahay. Hindi hindi yung, ano, punta ka na sa church, ang tagal mo naman, hindi tuloy tayo makapag-usap, hindi ka kasi pumupunta sa church, eh. Dalhin mo kaya yung church dun. Ikaw ang pumunta para malaman natin. Naku mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi natin sila agad kailangang gawing relihiyoso. Amen? Kailangan muna natin silang tingnan bilang tao. Maging tao lang tayo, mararamdaman nila mga kapatid yung care natin. Sabi pa sa Santiago chapter 5 verse 14, pinupuntahan, pwede natin silang puntahan at ipanalangin lalo na kapag meron silang mga karamdaman kapag sila ay may sakit. Sabi po diyan, basahin natin. Santiago chapter 5 verse 14. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat ninyong ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. So, ano po? Pupuntahan. Amen? So, may rami naman talaga mga cases na hindi natin alam, 'di ba? Na nangyayari sa ibang tao. Kaya nga po sabi doon, puntahan natin para alam natin yung kalagayan nila. Ang dali na po ngayon, puwede kang mag-text, mag-chat, or mag-call. At kapag nalaman na natin yung kanilang kalagayan, mas maganda po, we are there physically. Amen? Yung iba naman kasi okay na yung nakausap ka virtually, pero meron talaga mga tao kailangan nila ng physical presence natin. Okay mga kapatid, naku, ang dami pong puwede kong sabihin, pero diyan lang po muna tayo. So ilan lang sa mga puwede niyo pong gawin mga kapatid. Una, pray, then care. Iparamdam natin din sa mga taong 'to na we are here. Hindi ako narito para i-convert kita, para gawin kitang born again agad. Pero ang totoo andun yung target ko, 'no? Pero gusto kong maramdaman mo bilang tao, nandito ako kapatid. Amen? Maniwala kayo mga kapatid,
Sabi nga ni Jesus Christ, nung nangangaral siya, sabi niya, maniwala kayo sa mga itinuturo ko. Pero kung hindi kayo makapaniwala sa mga sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sometimes words are not effective. Amen? Para maglapit sa Panginoon. Kasi may mga taong, ang galing nga magturo nito, di ko naman makita sa buhay. Amen? So, pero, tingnan nyo minsan, hindi mo kailangang magbuklat ng Bible or magsabi ng verse, pero yung gagawin mong aksyon, yun na daw yung binabasang Biblia, sabi ni Pedro. Amen? Tayo na daw yung sulat kamay na binabasa ng ating Panginoon. Yes, wala ka masyadong alam na verse. Yes, hindi ka marunong mag-arrange ng message, ng sermon, no? Pero ang galing mo namang makisama, no? Ang galing mong tumulong sa mga tao at mahalaga sa iyo yung mga pagkakataon na ikaw ay makagawa ng mabuti sa kanila. Ano yung pangatlo? Last, after ng pray, care, mga kapatid, then syempre, we have ayan, share. Pray, care, share. Okay? So, syempre, napakahalaga mga kapatid na ipinapaalam at ibinabahagi natin sa kanila, syempre, ang salita ng ating Panginoon. Kung balikan natin, no, sabi dun sa gawa na binasa natin, sabi niya, o sige, maglaan tayo ng mga tao para sila yung mag-prepare ng food para sa lahat. So, physical, material, ano yung sinabi sa verse 4, para kami naman mailaan namin yung aming oras saan? Sa pananalangin at pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Naniniwala ko mga kapatid, hindi to chronological na dapat mauna muna yung pray sa lahat ng pagkakataon kasi may darating naman yung panahon biglang nandun ka na sa pagkakataon, di ka pa nakakapag-pray pero may pagkakataon ka na mag-share. Amen? So hindi to chronological but we can do it harmoniously, no? Tong tatlong bagay na 'to. At naniniwala ako kapag naipag-pray na natin, lalo na kapag yung taong yun naramdaman niya yung care mo, naku maniwala ka, kahit anong sabihin mo sa kanya, kahit yung verse mo pamali-mali pa ng ng quote, naku, madali niyang paniwalaan. Bakit? Hindi nakita na niya kasi si Kristo sa buhay mo, eh. Kaya yung pagbibigay mo ng verse, ano na lang, accessory na lang. Mapapa-amen na talaga siya. Amen, amen, amen. Amen. Pero, kapatid pangangaral ng salita ng Panginoon ay napakagandang gawin natin sa mga tao. Sabi po doon sa binasa natin, no, sa John chapter 21, verse, balikan natin yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter, no? Sabi doon sa 16, sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa kasi tatlo yan eh. Pagdating sa verse 17, ang ibinili naman niya ay pakainin. Okay, balikan natin yung EAB. Okay. Sabi dito, pakainin mo ang aking mga tupa. Ito yung pangalawa. Tapos nung pangatlo, no? Nung pangatlo mga kapatid ay ano ulit? At sinabi niya rito, okay, okay, okay. Dalawang beses siya. Verse 15, sabi niya, pakainin mo ang aking mga kordero. That's yung sa verse 17, sinabi rin niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Anong pagkakaiba nung kordero sa tupa? Mga kapatid, pareho po yung tupa, pero ang pinagkaiba nun ay age. Ang kordero ay bata. So kaya nga po ang sabi nito, ang pakainin mo sila. So ang tinutukoy po rito ni Jesus Christ kay Peter ay pagpapakain ng pagkaing espiritual, no? So sabi po doon, yung word na pakainin, sabi po sa Greek ay bosko, means to pasture. Tignan nyo, kaya, boss, o nga no, di ba pag meron tayong amo, o boss ko, di ba ang totoo sila yung nagpapasahod sa atin at yun yung ginagamit natin, pambili natin ng pagkain. So kapag ang isang pastol, mga kapatid, ay ilalabas niya yung kanyang mga tupa mula dun sa kanilang kulungan o sa kwadra, ang purpose po nun para sila ay makakain at makainom. Okay? So ano papakain natin? Salita ng ating Panginoon. Amen? So sino po papakainin natin? Tingnan nyo, batang tupa, sabi dun sa verse 15. Pero pagdating po dun sa verse 17, papakainin pa rin yung tupa. So kahit baguhan, kahit matagal na sa mananampalataya,
pare-pareho po tayong kailangan pa ring kumain ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po yung pag-aaral natin ng salita ng Lord, walang tigil. Amen? Walang tigil yon. Sabi pa po sa Efeso 4:11 to 12, ano pa yung pwede nating gawin natin sa kanila? Ihanda sila o turuan rin na makapaglingkod. Okay, nadala na natin sa church. Di pa pala yung tapos, mga kapatid. Meron pa rin pala tayong pwede at magandang gawin para sa kanila. Ano yon? Turuan din natin sila na sila po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kahit mag-umpisa yan pa MC-MC, no? Kahit mag-umpisa yan na maglinis tayo ng church, 'di ba? Kahit mag-umpisa, magturo tayo ng bata. Alam mo 'yun, na parang parang hindi siya mananatiling bata until they become like us. Sabi dun sa Efeso, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at iba naman ay pastor at guro. So ayan yung iba't ibang pwedeng maging katungkulan sa church, ha. Tingnan niyo, verse 12, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang tayo magsisimula na gumawa sa isang tao na dalhin natin siya sa Panginoon, puwede rin tayong maging kasangkapan ng Panginoon para yung mga taong yon ay lumago at maglingkod din sila sa Panginoon. Lastly, mga kapatid, ano sabi pa dun sa Efeso 4:13? Basahin muna natin na bago ko basahin yung point ko, kasi napakaganda nung sinabi niya rito sa verse 13. Sa ganitong paraan, maaabot natin, okay, basahin ko po sa EAB. Yan. Hanggang makarating tayong lahat. So patuloy natin silang aalagaan, pakakainin, ipapanalangin, no? Upang lahat daw tayo ay makarating saan? Sa pagkakaisa ng pananampalataya. Tingnan nyo, ang gusto ng Panginoon, kaya magte-take care tayo sa mga tao para sabay-sabay tayo na makarating. Hindi yung, matured na ako, bahala kayo, mag-matured na rin kayo. Ang tatagal nyo ng Kristiyano, ganyan pa rin kayo. Ako, ganto na ako. Pag gano'n ang mentality natin, ako, hindi tayo totoong nagki-care sa tao. Kasi ang gusto pala ng Panginoon na maging mentalidad natin, kaya may pastor, may mga ngaral, may guro, may ebanghilista, ang purpose, para sabay-sabay tayong makarating dun sa pananampalataya. Amen? Hindi yung bahala na kayo, kayo na lang doon. Di, ang gusto ng Panginoon, kaya niya tayo, mga kapatid. Itong online prayer meeting natin, isa to sa mga paraan, no, na inilagay ng Panginoon sa puso ko para kung ano man yung magiging spiritual blessing sa akin ng Lord, yun din ang magiging spiritual blessing nyo. Minsan, ito yung maganda, no? Halimbawa, pagkatapos natin minsan tapos natin mag-session, minsan may makakausap ako na, "Ay, Karel, alam mo yung yung tinuro mo, saktong-sakto talaga dun sa buti na lang nakinig ako," gano'n, gano'n. Tapos pag-uusapan na namin, 'no, alam niyo ba nung nagshe-sharing kami, meron akong nasabi na parang, ba't parang mas maganda pa 'tong sinasabi ko kaysa nung sinabi ko nung online prayer meeting. Ang gusto ko sabihin, mga kapatid, 'no, ang isang word, halimbawa yung ginawa ko, nagturo ako, alam niyo ba gumaganda pa 'to kapag napag-uusapan niyo, na-gets niyo? Halimbawa may isang kuwento, halimbawa ito best example, 'di ba, naikwento ko sa inyo si Darrel, yung aking pamangkin. Nung minsan nagbabiyahe kami, na-traffic. Sabi ba naman na, "Hala, may aksidente," sabi niya gano'n. Traffic, pero nag-conclude siya na may aksidente na ahead of us, pero wala naman talaga aksidente. Yung alam mo yun, yung parang 'pag 'di ba tayo mga Pilipino, 'pag meron tayong isang halimbawa meron tayong nakitang dalawang, babae at lalaki magkatabi, "Uy, mag-jowa siguro 'yan." Tapos 'pag nakita nating malungkot, "Ay, malamang nag-away 'yan, siguro ng babae yung lalaki." 'Di ba nakakagawa na tayo ng kuwento, ang galing natin. Mga kapatid, alam niyo sa salita rin ng Panginoon, kapag pinag-uusapan natin, napansin niyo, have you ever experienced yung gano'n na parang yung mga kausap mo, mga uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon, ta's ito lang yung pinag-uusapan niyo. Naalala ko nung si Kuya Ron, minsan may isang Sunday na nag-preach ako, tapos sabi niya, "Ala pastor, alam mo, isang linggo namin pinag-uusapan, ni love yung yung mensahe kasi hindi pa tapos yung mensahe."
natapos na akong magturo, pero yung mensahe dun dun sa kanilang dalawa ay diretso pa. Meron pa silang nakakatas na mga bagong lessons, hindi na dahil nasabi ko, kundi dahil naiintindihan nila yung salita ng ating Panginoon. And then ganun din tayo mga kapatid sa ating kapwa. The more we get together, mga kapatid, the more we fellowship with each other, para alam mo yun, yung dati nating natutunan, dumadami, lumalago. Hanggang sa, ano po mangyayari? Hanggang sa lahat tayo makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya. Anong gusto ng Panginoon? Magkaisa tayo ng pananampalataya. Mga kapatid, ito yung wag niyong gagawin na, yung para tayo maging religious na parang, oh, dito tayo sa church na to, tong church lang na to ang tama. Naniniwala ako mga kapatid, hindi ganun yung espiritu ng ating Panginoon. Amen? Dapat nangunguna tayo sa pagkakaisa, sa pananampalataya. Huwag tayong gumawa ng division na parang, uy, huwag kayo diyan magsisimba. Hindi gumagamit ng drums diyan, puro ano lang, keyboard lang. Uy, ano naman? 'Di ba? Yung parang, ay ano naman kung walang drums do'n, 'di ba? But I mean, 'wag tayong mag-promote ng division. Ang i-promote pa rin natin pagkakaisa, okey? Hindi tayo puwedeng magkapare-pareho ng practices, hindi tayo puwedeng magkapare-pareho ng kinakanta sa church, amen? Pero pare-pareho tayo ng paglilingkuran ang Panginoon, amen? So, yun lang mahalaga mga kapatid, bakit ko sinabi yung pagkakaisa sa pananampalataya? Kasi maybe meron tayong mga taong ilalapit sa Panginoon, maybe may iba silang ginagawa na practice na baka hindi natin ginagawa. So, ibig sabihin ba, hindi na tayo magiging channel of blessing sa kanila? Nope. Maging promoter tayo ng unity sa pananampalataya. Amen, mga kapatid. Again, pray, care, and share.